Nasa tao naman po yung gawa tapos diskarte na rin po yan. Mm. Tapos importante rin po yung pag-aaral kasi kung wala kang knowledge, hindi mo alam yung gagawin mo. Kung puro diskarte ka lang, madali ka rin maloko kung Mm. wala kang knowledge. Hello, everyone. Welcome to Emerge PH. Today, we are having our first growth culture stories, and I will be interviewing one of the player of Philippine Rugby Football Union, which is Ian Milagrosa. Excited ako na marinig kung ano yung growth journey niya personally and paano din nakatulong yung PRFU sa pag-improve ng buhay niya. So before, I would like to get to know more Ian. So Ian, tagasan ka ba and ano na yung buhay mo ngayon? Ngayon po, nasa Daraga Albay po ako. Tapos, ngayon, mas na-improve ko na yung sarili ko kumpara dati. Ang tingin ko sa ibang tao, yung gender equality, yun, Mm. yung sa gender, yung kala ko babae tapos lalaki lang dapat na, yung kala ko dati, lalaki lang yung dapat na mag-dominate sa mundo ngayon. Pero nalaman ko na pati yung babae kaya na rin mag-dominate. Kaya na rin ng babae magawa yung nagagawa ng lalaki. Mhm. Tapos marami pang iba katulad nung sa sarili ko, dati mahiyain talaga ako. Pero nung nakasali ako dito, yun, nawala na yung pagkamahiyain ko. Mas na-improve ko pa yung sarili ko. Nailabas ko yung talagang potential ko. Wow. That's very good to hear. Masaya ako na, na kita mo or nahanap mo talaga yung true potential mo. Gusto ko yung sinabi mo na ngayon may na-realize mo na hindi lang pala lalaki yung kayang mag-dominate or kayang mag-lead, become a leader, yung babae pwede rin pala. So, saan mo ba yun na kuha? Saan mo nakuha yung reflection na yan na rinig mo sa TV, nabasa mo, or yes? Doon po, yung sa curriculum po ano, ng PRQ, yung sa mga players Mhm. na kaya din na maglaro ng babae. Mm. Kasi yung katulad ngayon, basketball, di ba? Mm-mm. Maraming puro lalaki yung naglalaro. Mm-mm. Pero meron pa rin palang mga babaeng naglalaro. Wow. That's Kaya din pala ng babae. that's great. Well, it's nice na Yes. meron kang ganong realization. Gusto ko lang ding itanong, sabi mo nasa Albay ka ngayon. So ano ba yung buhay na nararanasan mo ngayon sa Albay? Like if mabibigyan mo kami ng parang picture, anong trabaho ng parents mo, anong klaseng lifestyle meron ka dyan sa Albay? Yung lifestyle po namin dito, yung may kaya lang po, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Tapos yung trabaho po ng papa ko, ng public safety officer po, sa Mm-mm. government employee po siya. Mm. Yung mama ko, housewife. Mm-mm. Yun lang po. Natural lang po yung buhay namin. Mm. Ilan kayong magkakapatid? Dalawa lang po. Ako po yung panganay. Ano ba yung parang dream mo sa buhay? Yung dream ko po na yung maging businessman po, Mm. mag-invest sa mga company, yung entrepreneur, yung, yung ganun po. Mm. Saan mo ba yan nakuha na idea? Like, kailan ba yan nag-umpisa na parang gusto mong maging businessman? Yung nakuha ko lang po yung idea na parang na-influensyahan lang po ako sa panonood ko, pagbabasa ng mga libro na tungkol sa kung paano yumaman, gano'n. Mm-mm. Yung iba po sa online na kasi
kumikita lahat na po online. Maganda yan kasi marami sa mga Pinoy, lalo na pag sa probinsya sila, yung simple lang na buhay, ang iniisip nila, gusto ko lang makapagtapos at makakuha ng trabaho. Yung mindset nila is para sa trabaho talaga. So, sa'yo, hindi trabaho, kundi gusto mong magnegosyo. And for me, it sets you, parang iba ka rin doon sa common Filipinos dito. And do you think yung normal Filipino na kagaya natin, I'm also just a normal Filipino. Hindi naman ako galing sa mayaman na pamilya, but meron din akong passion to create something. Hindi lang basta maging empleyado, kundi gusto ko rin mag-start ng sarili kong business or community, mag-start ng, sarili kong, yes, company, ganon. And do you think it's possible for people like us na coming from regular or ordinary family? Yes po. Posibleng-posible po yan kasi nasa taon naman po yung gawa tapos diskarte na rin po yan. Mm, Tapos importante rin po yung pag-aaral kasi kung wala kang knowledge, hindi mo alam yung gagawin mo. Kung puro diskarte ka lang, madali ka rin maloko mm, kung wala kang knowledge. that's true. Kaya po, posible. That's good. Anong libro ba yung binabasa mo ngayon? At sino yung mga influencer na fina-follow mo? Wala. Parang sa TikTok po, yung mga ano po, faceless AI, yung ganun po, Mm, yung voice recording lang po. mm. Hindi po, alam po. Ilang taon ka na, Ian? Ipin po. 18. So, ilang taon ka ba nag-umpisa na parang na-train mo na? Because yung mga teenager na same age mo, mostly sa kanila is parang gaming-gaming lang or wala talagang clear na plano pa sa buhay nila. So ikaw, alam mo na kung anong gusto mo. Gusto mong maging negosyante, maging entrepreneur, at tsaka yung TikTok mo instead of parang sayaw-sayaw lang is nanonood ka ng mga parang quotes ba or motivational, inspirational videos, tama ba? Saan ba yun nagsimula? Like, ilang taon ka na nagsimula ka na manood ng mga ganong content? Nung 16 po, Mm. 16 years old po ako. Pandemic pa lang po. Mm. Ano yung naka-engganyo sa'yo na manood ng mga ganon? Paano, paano na-caught yung attention mo? Yung una po, yung, kasi nung 16 ako, uso pa nun yung, di ba, pandemic pa lang nun. Mm-mm. Uso talaga nun yung online game. Mm. Tapos doon na nakakita ako na paano magkita through online, Mm. naglalaro, mag-live. Pero yung panahon pa lang nun po, wala po akong talagang sariling gadget, tapos Mm. walang wifi, kaya nahirapan din po ako mag-try noon. Mm. Ngayon pa lang po ako nagkasariling gadget. Nagtatry na rin po ako Mm. mag-online. Pero hindi naman po yung streaming po. Yan, parang sinishare ko po yung mga motivation na napanood ko para pag may nakapanood rin po, maengganyo rin po sila. That's good. Ano yung drive mo para i-share din yung motivational na yun? Ano ba yung naging impact sa buhay mo simula nung nanonood ka na ng mga inspirational videos? Paano na change yung perspective mo, kumbaga? Yung sa sarili ko po, yung hayaan ko lang ng iba na i-judge ako na kasi yung yung soul baka may Mm-mm. oras ka para mag-shine like a Mm. diamond. Yung ganun po.
may tamang oras para sa'yo. It's Yung good. ganun po. Gusto ko pong i-share yung ganun na mindset. Wow, that's good. And para sa'yo, ano ba yung positive na impact having that kind of mindset compare sa ibang tao na parang hindi hindi sila nag hindi sila they're not thinking about the same thing. Ano sa tingin mo yung advantage? Ang advantage ko po, yung alam ko na po sa sarili ko yung gagawin ko, planado ko na yung sunod na gagawin ko sa buhay. Tapos, kung yung advantage pa doon kapag nag-fail ka, may mindset ka pang mag-try ulit. Kasi hindi naman masama mag-try ulit hanggang sa makuha mong gusto mo. Wow, gusto ko yung Kasi mindset. yung iba po na fail, gusto po na agad. Kaya ngayon, sinishare ko din po sa mga kaibigan ko yung mindset ko. Pero nasa kanila na po yun kung gagawin pa nila yung ganong mindset. Wow, I love that mindset na, pag meron kang passion na ganyan, go towards it. If nag-fail ka, but you have the mindset of still pushing forward, hindi ka susuko. Because I agree, maraming tao na may gusto sila and pag ginawa nila tapos hindi sila nag-succeed, iniisip na kaagad nila, hindi talaga to para sa akin. Parang failure talaga ako. But ikaw, you're like, okay, this is just opportunity to get better. So, importante talaga yung may like winning mindset ka. And failure is just opportunity. Hindi yan sign na weak ka or something. So, that's very good. And I love Yeah. na sinishare mo din yan sa mga tao dyan. And also, gusto ko yung sinabi mo na isi-share mo sa kanila, pero nasa sa kanila pa rin kung gagamitin nila or gagawin nila. Because again, hindi naman natin change yung ibang tao. Sila mismo yung makaka-change ng sarili nila. Right? That's Yes po. great. Mm. That's good. Now, ngayon, let's move sa journey mo as PRFU athlete. Ilang taon ka na ba na kasali ng PRFU? Mag-iisang taon pa lang po. Pumasok po ako doon yung may nag-recruit na mga coach na Mm-mm. magtuturo sa bata. Yung ganun po, naisip ko na pag naging coach ako tapos naturuan ko yung bata, pwede, siyempre yung bata makikinig sa iya. Tapos parang ma-share ko sa kanila yung mindset ko. Habang tumatanda sila, madadala na Wow, mindset. that's very good. So, yung drive mo is yung journey mo is to become a coach so that you can also share yung learning mo sa bata. That's very nice. And so far, ano yung mga lesson na nakuha mo being an athlete of PRFU? Ano, yun po, ayun, pantay-pantay lang lahat po. Mhm. Yan. So sa training, sa discipline, kumusta ba yung like sportsmanship? Ano-ano pa ba yung mga makukuha mo dyan as an athlete? Marami pa po yung pag may problema yung kasama mo, pwede mong matulungan. Pero yung hanggang sa kaya mo lang. Yung Mm-mm. ganun po. Ano ba Yung yung matutulong po. so like Sige po. camaraderie? Isa din yun sa ano ba yung mga values ng PRFU athlete? Like ano ba yung mga talagang fina-follow nyo? Like pagtutulungan, tsaka Yung, yung magkaroon po ng respect sa bawat isa't isa. Tapos yung passion, yung goal talaga. Yung mm-mm. susundin. Ano ba yung passion and goal mo being a PRFU member? Ang passion ko po yung ngayon, tulungan yung mga bata ngayon na mag-enjoy sila at kaya pa nila. Kasi pag tumanda sila, may mga responsibilidad na din silang gagawin sa buhay.
Mhm. That's good. Paano ka ba nagkaroon ng ganyang mindset na iniisip mo na yung mga responsibility as because again, yung marami sa mga teenager ngayon, hindi naman sila nag-iisip pa ng mga responsibilidad. Yung iniisip lang nila is ngayon lang, laro-laro lang. Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng mindset? Ay, dahil rin po sa papa ko kasi po 'pag lasing siya, dun siya nagpapayo sa'kin Mm, na 'pag tumanda ako mahirap ang buhay. Kaya hangga't ngayon 'pag sumikapan kong ayusin muna ang sarili ko para kapag mas maraming opportunity kapag good looking ka tapos may diskarte ka pa, mm, yung gano'n. that's good. Anong lesson ba, like biggest lesson na natutunan mo inside PRFU na talagang nakatulong din sa buhay mo or paano mo ina-approach yung buhay? Nakatulong po yung sa PRFC yung makipagkaibigan ka sa mga talagang gusto sa'yo tapos tanggalin mo yung hiya-hiya mo kasi hindi naman yan kailangan, yun po. Mm. Nagamit mo ba yan outside PRFU? Anong impact niya outside being an athlete at saka sa daily life mo? Paano mo yan na-apply din? Ngayon po na-apply ko na siya sa college life ko po Mm-mm. na hindi na maging mahiyain tapos kinukuha ko lang po yung mga opportunity, yung mga sumasali po sa mga ano, sa mga passion, Mm. yung passion show po, yung gano'n po. Mm. So Tapos na-boost mga yung, sports, that's good, na-boost yung confident mo din dahil sa pagsali mo ng PRFU, parang na-train yung confidence mo. At ngayon, yun you're outside the game, nagagamit mo rin siya sa school nyo to be more confident, mag-join ng mga contest, right? That's good. So sa sa mga mga teenager na katulad mo ngayon na parang wala pang masyadong plano sa buhay nila, ah, laro-laro lang muna. Like ano ba yung payo na mabibigay mo sa kanila na para sa'yo is naging malaking tulong din para ma-hone kung sino si Ian ngayon? yes po. Ang payo ko lang na maibibigay sa kanila, yung isipin nila yung kinabukasan nila kung hanggang diyan na lang ba sila, kung may mai-improve pa ba sila. Isipin nila yun kasi ang kawawa lang sa huli, yung sarili nila kung ganyan pa din ang gagawin nila hanggang sa makatapos sila sa pag-aaral nila. Kawawa din yung magulang nila kung ganyan lang pala yung pinapalaki na ano. Mm-mm. That's Isipin lang nila yung sarili. that's a good Isipin nila advice. yung or That's good yun. advice. Thank you so much, Ian, for sharing that. Importante talaga na iisipin din nila kung ano yung kung saan na sila ngayon at saka yung parang give back na rin sa parents kasi for me as din parent na din para sa akin yung greatest achievement ko as a mother is makita ko yung anak ko na naging successful din, makita ko yung anak ko na na-achieve niya kung ano yung mga gusto niya sa buhay, of course Yes. if yun. So definitely thank you so much. And how about for PRFU, like kung magi-invite ka ng ibang kabataan na mag-join ng PRFU, bakit ba? Bakit sila dapat mag-join or ano ba yung makukuha nila if mag-join sila sa PRFU? Yun po, nag-i-invite po ako ng mga mahiyaing tao tapos para ma-improve yung malabas yung confidence nila. Tapos yung mga taong walang respeto sa yung sa gender kasi dito malalaman nila kung paano irerespeto tama yung
bawat isa't isa. Yung gender, para kahit sa kokonti lang, malaman nila yung gender equality na tinatawag. That's very Yun po. good. Well, I'm very happy na nagkaroon ako ng chance na makausap ka ngayon, Ian, at happy talaga ako na, even at the age of 18, meron ka ng mindset na ganyan. And it's nice then, before is para lang siyang parang nonsense lang na app, pero I'm surprised na meron ka palang makukuha din na lesson sa TikTok. And it's good that you're able to focus your attention there during pandemic. So see, if you're following motivational videos, reading books, this is the kind of mindset that you will have. And also, na-appreciate ko na gusto mo ring i-share yon, hindi lang para sa sarili mo, kundi gusto mo rin yung i-share sa ibang tao, and even having that passion and purpose to teach kids, to train kids to have that kind of positive mindset then. So, thank you, Ian, and I hope na i-continue kung ano yung gusto mo at i-continue mo tong passion mo. And I can really tell na you have a very bright future ahead of you. And I'm sure yung parents mo then is proud na proud sa'yo. So thank you so much, Ian, and thank you so much then, everyone, for sticking to this video and for listening to our interview. I will also share Ian's Facebook or any link na pwede niyong ma-follow so that you can connect and reach out to him. So, Ian, thank you so much again and have a beautiful day. Thank you.